Maraming nagagawa gamit ang ating bibig at dila. Ginagamit natin ito sa pagkain, sa pakikipag-usap at higit sa lahat sa papuri sa Diyos. Ngunit alam nyo ba na ang dila ay tinatawag na mundo ng kasamaan? Maliit lamang itong bahagi ng katawan pero may kakayahang sirain ang buong buhay. Maraming kasalanan ang nagsisimula at nagagawa lamang sa pamamagitan ng pagsasalita. Ngayon ay naririto ang iba't ibang kasalanan ng bibig, mga bagay na kinapupuotan ng Diyos at dapat nating iwasan bilang mga mananampalataya. Bantayan natin ang ating dila sapagkat kung ano ang nasa puso, iyon ang lumalabas sa bibig. Number 1, pagmumura ng dila. Pagsasalita ng masasamang salita, pagsumpa o pagsasalita ng may kalupitan at galit na nakakasakit sa kapwa. Ito ay hindi simpleng salita lamang dahil may kakayahan itong manakit ng damdamin at kalooban ng kapwa. Marami ang nag-aakala na normal lamang ito o paraan lamang ng pagpapalabas ng galit. Pero sa paningin ng Diyos at sa tamang asal, ito ay mali. Ang salitang lumalabas sa ating bibig ay refleksyon kung ano ang nasa puso. Lucas 6 verse 45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan, sapagkat kung anong nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Kung ang bibig ng isang tao ay puno ng masasamang salita, pagmumura o tinatawag niyang ulol o hangal ang kanyang kapatid, ito ay malinaw na hindi galing sa banal na spirito at nanganganib sa kaparusahan. Mateo 5 verse 22. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib ng maparusahan sa apoy ng impyerno. Tandaan natin na ang dila ay dapat gamitin para magpalakas, hindi para manira o manakit. Ang taong marunong magpigil ng kanyang dila ay may tunay na disiplina at respeto, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa Diyos. Ikalawa, di lang sinungaling. Ang pagsasabi ng kasinungalingan, sadyang panlilinlang sa kapwa o pagbibigay ng maling testimonya ay lubang kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Hindi lamang ito katumbas ng nakasanayan, ito ay isang pag-uugali na matagal nang ginagawa. Hindi lamang ito simpleng pagsasabi ng mali, kundi ito'y pagtatago ng katotohanan. Ang taong nagsisinungaling ay takot harapin ang resulta, kaya't ito isang uri ng kaduwagan. Dapat nating tandaan, ang isang maliit na kasinungalingan ay pwedeng sumira ng isang buhay. Sinasabi ng Diyos na ang sinungaling ay may bahagi sa dagat-dagatang apoy, kaya't ayaw ng Diyos ng pagsisinungaling dahil ito'y kasalanan at labag sa kanyang kalooban. Mas mainam ang masakit na katotohanan kaysa sa magandang kasinungalingan. Pahayag 21 verse 8. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ikatlo, paninirang puri ng dila. Ang paninirang puri tungkol sa isang tao kapag wala sila sa harapan ay paninira ng kanilang pangalan at tiwala ng ibang tao. Marami ang akala na kwentuhan lamang ito, pero sa paningin ng Diyos ito ay kasalanan. Ang dila na ginagamit sa paninira ay parang patalim na nananakit ng hindi nakikita. Madaling sirain ang reputasyon ng isang tao, pero mahirap na itong ibalik sa dati. Binalaan nga tayo ng Biblia, Exodo 20 verse 16. Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Ang tunay na Kristiyano ay gumagamit ng bibig para magtayo, hindi para gibain at manira ng kapwa. Ikaapat, di lang mayabang. Ito ay pagsasabi na ikaw ang pinakamagaling, pinakamayaman o masigit ka kaysa sa iba. Akala ng iba, confidence lamang ito, pero sa paningin ng Diyos ito ay kasalanan. Ang taong laging nagmamalaki ay hindi marunong magpasalamat at akala niya ay sa sarili niya nanggagaling ang lahat. Wala siyang pagpapakumbaba at madalas ay nagiging sanhi ito ng paglayo ng ibang tao sa kanya. Ang kayabangan o pagmamalaki ang itinuturing na unang kasalanan ni Satanas noong siya ay si Lucifer pa, isang magandang anghel sa langit. Dahil sa sobrang paghahanga sa sarili niyang ganda at talino, ninais niyang maging katulad o higit pa sa Diyos. Dahil sa kanyang dilang mayabang at paghahangad na siya ay pasalamatan at sambahin, siya ay pinalaya sa langit at naging kaaway ng Diyos. Kaya ang pagmamalaki ang ugat kung bakit siya nahulog at naging masama. Sabi nga sa Biblia, ang pagmamalaki ay nauuwi sa pagkapahamak at ang kapalit ng kayabangan ay pagbagsak. Ikalima, tsismis ng dila. Pagkakalat ng kwento o balita na hindi sigurado o totoo na nagiging sanhi ng away at gulo. Ang tsismis ay ang pagkakalat ng mga kwento o balita na hindi pa sigurado kung totoo o hindi. Madalas itong ginagawa para lamang may mapag-usapan dahil ang tsismis ay tulad ng masarap na pagkain, masarap pakinggan, masarap namnamin, pero hindi alam ng marami na ito'y nakakasira at nakakasakit. Ang tsismis ay parang apoy na mabilis kumalat at kayang sunugin ang reputasyon ng iba. Nagdudulot ito ng hindi pagkakaunawaan, away magkakaibigan at pagkawatak-watak ng pamilya o komunidad. Ang taong mahilig makinig at magkalat ng tsismis ay kasabwat sa kasalanan. Tandaan natin, huwag mong sabihin kung hindi mo naman nasiguro. Ang bibig ng Kristiyano ay dapat gamitin para magpalaganap ng katotohanan at pagmamahalan, hindi para magasik ng gulo at kasinungalingan. Ika-6, pambobolan ng dila.
Ito ay ang pagpapakita ng sobrang papuri o pagpapaganda ng salita para lamang makuha ang gusto o sariling kapakanan. Sa paningin ng Diyos, ito ay uri ng panlilinlang o pagsisinungaling. Hindi totoo ang sinasabi, isang palabas lamang para mauto ang iba. Ang taong mahilig mangbola ay hindi mapagkakatiwalaan at madalas ay may masamang balak. Tandaan natin, ang salita ng Kristiyano ay dapat tapat at totoo. Hindi kailangang magmalabis o magsinungaling para lamang makuha ang gusto natin. Ang tunay na kabutihan ay nagsasalita ng katotohanan ng may respeto, hindi gumagamit ng dila para manlinlang. Mahahalay na salita ng dila. Ang pagsasalita ng mahahalay o maruruming salita ay isa ring kasalanan ng bibig. Ito ay anumang salitang bastos, malaswa o hindi marangal na lumalabas sa ating bibig. Sinasabi sa Biblia na ang ganitong pananalita ay hindi karapat-dapat sa mga anak ng Diyos. Tandaan natin, ang bibig na ginagamit sa papuri sa Diyos ay hindi dapat gamitin din sa pagsasalita ng marurumi at mahahalay na salita. Dapat ang ating pananalita ay laging malinis, banal at kagalang-galang. Efeso 4 verse 29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Kapatid, bantayan natin ang ating bibig. Ang dila ay maliit na bahagi lamang ng katawan pero may malaking kapangyarihan. Gamitin natin ito para magpagaan ng loob, hindi para manakit. Matthew 12 verse 36 to 37. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya, pawawalang sala ka o paparusahan, batay sa iyong mga salita.